Walking by faith, not by sight, guided by His endless light. Every shadow fades away as we trust in You today. Walking by faith, not by sight, guided by His endless light. Every shadow fades away as we trust in You today. Mountains high and valleys low, paths we travel start to show. Your spirit brings me liberty, more than all mine to set me free. Jesus, Your love takes me high, it's the reason to love, it takes me joy. It's all within me, Lord, will bless Your holy name. I bless You, Jesus, I'm asking for Your love, nothing's ever gets down to You, our love. It's all within me, Lord, will bless Your holy name. Jesus, Jesus, Your love takes me high, it's the reason to love, it takes me joy. It's all within me, Lord, will bless Your holy name. All my life You have been faithful. Come on, you sing it out. All my life You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ikaw ang Diyos, tako sa pagdaing, pagsimba o pagpasalamat. Ikaw lamang ang Ginoo ang Diyos, kung matinud-anon kanunay, di siya umangasahay. Usa Yahweh, ang kami karong Ginoo, na kayo sa sibunganan. Uminamot kami karong Ginoo sa ngalan ni Kristo Jesus. Bless ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos. Bless ka, Jesus, buhay ko'y ginang niyang lubos. Bless ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos. Ang pangako niya, maligaya ang taong nagtitiwala sa Diyos, pagpalait ang umaasa sa Kanya. Amen? Ang ibig sabihin, ang mga taong nagtitiwala sa Diyos, walang makapatakot kasi alam natin, mas malaki ang Diyos sa problema natin. Amen? Ano pa? Because God is faithful, of course. Dapat na magtiwala sa Lord because our God is faithful to His promises. Our God is faithful and true. Totoo siya, hindi siya makakon gaya ng tao. Psalms 145 verse 13, the Lord is faithful to all His promises. Do you believe in that? Kaya dapat na magtiwala sa Kanya dahil hindi niya tayo bibiguin. At dapat siya, hindi niya pinakauwi ang sinasabi niya. Ano pa? Isaiah chapter 40 verse 31, for those who trust in the Lord will find new strength. Kung nanghihina ka, lupay-pay ka, tandaan mo, ang nagtiwala sa Diyos, binibigyan ng extraordinary kalakasan, power para maharap mo ang lahat ng problema at pagsulot sa buhay. Amen po ba? Then First Chronicles chapter 5 verse 20, their prayer will be answered. Kita mo yan? Ang mga nagtitiwala sa Lord, ang kanyang panalangin, tinutugon ng Diyos. Psalms 22 verse 4, those who trust in God alone will be delivered from their enemies. Ibig sa kaaway, sa kamamakan, may protection ka mula sa Diyos. Bottom line, walang nabibigo sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Walang nabibigo sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Kalakasan, kapayapaan, kagalakan, protection, at maging answered prayer pa tayo. Amen. The person rooted in God is strong and full of fruit. Malakas at nakitaan ng maraming bunga. Amen po ba? The benefits of being rooted in God, one, we have a spiritual strength and ability. Tayo ay may lakas at katatagang spiritual. Number two, we have peace
peace in the midst of challenges. Tayo ay may kapayapaan sa gitna ng mga paghahamon sa buhay. Nasa mundo tayo, maraming hamon dito sa buhay. Maraming challenge sa mundo ito. Amen? Number 4, meron tayong consistent spiritual growth. Consistent po yung ating spiritual growth. Lumalago po tayo. Then we have a clear and direction. Maliwanag, klaro ang direksyon nato. Padulong sa langit. Amen. Padulong kayo sa daya. Amen. Amen? Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart, and He will make your paths straight. Amen? Kaya, fifth privilege of being connected with God or rooted with God, number 5, we have a clear and directions. Di ka maglibog. Pero kung tayo rooted sa Panginoon, tayo ay may katatagan sa laban ng espiritual. Sabi pa rin na, as Christians, as believers, we are committed to a program of war. And we will escape from it because we are in the battlefield. Alam mo nila tagumpay, si Kristo sumasayo. Nakunik ka, nakaugnay ka, at ang Diyos ay sumasa atin, at tayo sumasa Kanya. Kapag ganun, sagot niya ang lahat ng bagay sa buhay natin. A life rooted in God is strong, stable, peaceful, growing, truthful, and purposeful. Nakaugnay, nakakonek. Para nakaugat, ng Lord. Langing karamdaman, kayang tunawin ng Diyos. At siya lang po nakaalam ng ating future sa buhay. Dapat siya lang ang driver ng buhay natin. Amen? Huwag mong pagurin ang isip mo sa kaiisip na hindi mo naman nakikita. Itama mo muna ang relasyon mo sa Kanya. Pag tama ang relasyon mo sa Kanya, hindi ka pa nag-iisip, usap ng marating ang grasya ng Diyos. Amen po ba? Hindi ang tapos ko. Magnilay tayo. Magnilay tayo. Kung tayo ba ay nakaugat Nakaugat kay Kristo. kay Kristo. Ano sagot? Amen.